dahil sa malambot yung lupa, naghukay sinalang malalim. Hindi pwede na dahil nakasanayan natin gumamit ng isolated footing, ay pagpipilitan natin yung ganitong uri ng pundasyon. Sa part ng contractor naman or mga nagtatrabaho, walang problema sa kanila kasi dito sila sumisweldo. Pero sa part ng may-ari ng lupa or may-ari ng building, mabigat na gastos para sa kanya. Magandang araw mga kaibigan at welcome ulit sa ating channel. Sa ngayon ating pag-usapan ang patungkol sa floating foundation. Kasi po ito po ang isang solution sa mga areas na mahina ang soil at matubig na mga lupa. Ito ang mga consequence ng mga may problema sa pundasyon. Kahit na matibay yung superstructure or yung building, pag mahina yung pundasyon, kahit hindi malakas na lindol, ay talagang magkakaroon siya ng problema. Ito, kitang-kita mo matibay yung superstructure. Pero dahil sa mahina yung pundasyon, lumubog yung mga ilan sa pundasyon, kaya ito ay tumabingi. Halos parehas ang problema ng mga ito. Ito ang mga ilan sa mga problema pagka matubig ang lugar. Pag ganito yung footing, hindi pwedeng buhusan ng concrete ito. Kasi pag buhusan mo ito na hindi mo tanggalin yung tubig, masisira yung timpla ng concrete. Dapat sa mga nagpapatayo ng bahay, bantayan nila ito para hindi mangyari na buhusan nila ito pagka may mga tubig. Ito naman, dahil sa malambot yung lupa, naghukay sinalang malalim. Ang ganitong sistema mga kaibigan ay talagang matrabaho ito. Ang ginagawa nila, hinuhukay nila ng malalim para maabot nila yung hard soil. Assuming na ito yung hard soil, pag titingnan nyo dito, napakalalim yung hukay. And then after that, maglagay sila ng footing tie beam na tinatawag dito. And then additional tie beam dito sa ground level. So napakagastos ito mga kaibigan sa part ng nagpapatayo ng bahay. Sa part ng contractor naman or mga nagtatrabaho, walang problema sa kanila kasi trabaho nila ito, dito sila sumisweldo. Pero sa part ng may-ari ng lupa or may-ari ng building, mabigat na gastos para sa kanya. Itong klase ng foundation system, isolated footing, ay ginagamit ito pag matigas yung lupa. Ginagamit ito pagka normal na lupa, yung mga hard soil. So usually, ganito yung dapat na application. At least maghukay ka ng 1.5 meters maximum or 1 meter, andun na yung hard soil. Mga ganyan mga sitwasyon, isolated footing pwede mong gamitin. Pagka malumbot ang lupa at saka matubig, ay huwag nating ipilit yung ganitong uri ng pundasyon. Ang solusyon dito, gagamit tayo ng tinatawag na floating foundation. Wala na itong isolated footing. Meron akong ginawang analysis model. Ikumpara natin yung isolated footing at saka dito sa floating foundation system. Ito yung floating foundation system. Parehas na loading, parehas na distribution ng column, parehas na number of floors, arrangement ng mga beam, parehas yung mga loading. Ikumpara natin yung pagkakaiba nitong dalawa. Unahin natin itong isolated footing. Tingnan natin yung soil pressure dito. Ayan. Ito yung soil pressure diagram. So, itong nasa gitna, yung red mga kaibigan, ibig sabihin mabigat yung dinadala nito. So, kailangan mong lakihan yung pundasyon para mabawasan yung soil pressure. Pag ganitong uri ng pundasyon ang gamitin natin, kailangan matibay yung lupa. Kung ang lugar na pagpapatuyuan ay malambot ang lupa at saka matubig, automatically hindi pwede yung ganitong uri ng pundasyon. Kasi mataas yung pressure eh. So kailangan ng mas matigas na lupa. Pagkapilitin natin gamitin yung uri ng ganitong foundation system, itong isolated footing, mabigat ang loading dito sa gitna, so kailangan mo ng mas malaking footing. At kahit napalakihan mo yung footing, mabigat pa rin siya, so may tendensya na malulubog siya. Ito naman nasa gilid, hindi masyadong mabigat, magkakaroon ng tinatawag na differential settlement. May tendensya na magkaroon ng mga cracks dahil nga sa differential settlement. Ang isang possible na solution is gagamitan natin ng tinatawag na footing on piles. So ang sinasabi kong piles ay ganito. Pag gagamitan mo ng mga ganito ay talagang lalong lalaki yung gastos, mga kaibigan. Pagka malambot yung lupa, kailangan pag-aralan mabuti kung ano yung tamang pundasyon na gamitin.
Hindi pwede na dahil nakasanayan natin gumamit ng isolated footing, ay pagpipilitan natin yung ganitong uri ng pundasyon. So, pag ang patayon natin ay let's say mga 4 stories maximum, gamitan na lang natin ng floating foundation. Meron akong ginawang case analysis para may kumpara natin yung pagkakaiba nitong floating foundation at saka yung isolated footing.